basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Ito po muli yung lingkod, Galbong Burdado, ang reactionist na gwapo. Yan, meron tayong content ngayon, PBA update. It's all about basketball pa rin. Siyempre, ang ating content ay nagmula sa ating idol na si Overrated Highlights. Subscribe nyo siya guys, click nyo yung notification bell para update kayo sa mga sports happening, most especially sa basketball. Yun, ang content na ito ay patungkol sa PBA. Sabay-sabay natin panoorin, hindi ko pa ito napapanood at bigyan natin ng reaksyon. Yeah, wala man tayong inaantay. Yeah. Hey. Scotty Dixon out the back of the lead. Hey mga bros, may balita nga tayo sa SMB. Ito pong si Andre Blatch, balak nga itong pumunta or bumalik dito po ulit sa PBA. Dahil alam naman natin, ang import ng SMB ngayon ay ito pong si Tyler Stone. Pero ito pong si Andre Blatch ay isa nga po ito sa mga gusto talagang bumalik dito sa Pinas, di ba? Ilang beses na itong naging naturalized import natin dito sa Gilas, Pilipinas. Kaya nga ito pong si Blatch ay gusto ulit bumalik. Pero hindi naman sa Gilas, Pilipinas dahil alam naman niya na mas deserving na sila Brownie and Clarkson. Pero dito na sa PBA, yes ma'am. Dahil ito pong si Andre Blatch hanggang ngayon, base dun sa mga research and resume niya, 28 to 2019, yan na ang pinakahuling liga ni Andre Blatch sa Tianjin Gold Lions sa CBA. Hanggang ngayon, wala pa rin mga kabrod. So ito pong si Blatch, naghahanap kayo ng mga kupunan na pwede niyang. So ayun, commercial. Anoorin mo natin bilang suporta sa content creator. Yun, commercial na naman. Siyempre, yan, balik tayo sa eksena. So isa nga ang SMB sa gusto niyang puntahan dahil nalaman niya na Commissioner's Cup ngayon, which is ang height limit ng import is malaki. Pero mga kabrods, ito pong si Blatch kasi ay nasa 6'11". Pero siyempre alam naman natin ng SMC management, kayang-kaya nilang ipasok yan si Blatch kahit sumusobra pa ito sa height limit dahil may mga ganyan dito sa PBA, nakakalampas sila sa mga ganyan. Pero mga brods, kung itong si Blatch naman ay mapunta sa SMB, ay di hamak, nalalakas talaga ang SMB dito. Malakas na talaga si Blatch, may mga NBA experience na ito, which is dating Brooklyn player. Itong si Blatch, then 2005 to 2012, nag-Washington Wizards pa ito. Tapos, bumalik na siya ulit dito sa CBA. So, ito pong si Andre Blatch talaga ay talagang makikita mo yung galing nito and yung talagang yung flexible niya maglaro mga kabrods. Dito naman sa SMB kasi meron na silang John Mar Fajardo. Pero ito pong si Blatch, he can play forward doon mga kabrods kung saan pwede siyang tumira ng mga tres and tumira ng mga jumpers, perimeter. And yan ang isa sa mga gusto rin ng SMB dahil minsan inconsistent yung mga shooting ngayon ng SMB mga kabrods. Pero ito pong si Andre Blatch, CBA champion na rin ito dati ng 2017. And marami na itong napatunayan sa Gilas, Pilipinas kung saan naging first World Cup din natin na yun noong 2013 kung saan doon natin naramdaman yung puso talaga ng isang Andre Blatch mga kabrods. Within ilang years, nakapasok ulit tayo ng FIBA World Cup ng 2013 na yan. Pero ikaw mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans, alam naman natin, ito pong si Blatch talaga ay malakas. Pero sa edad na 37 years old, so tingin nyo ba, makakatulong ba ulit ito pong si Andre Blatch dito po sa SMB? Knowing na Kaya ba yan? Mga ilan niyang mga teammates dati sa Gilas, Pilipinas, like John Mar Fajardo, Marshall Lassiter, Chris Ross, and iba pa. And si Jay Perez mga brods. Pero hindi na niya ata naabutan yung si Perez. Pero ikaw mga brods, sa tingin nyo ba? Komento mo lang, opinion mo dyan mga brods. At isa-isa yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods.
Tandaan nyo, di ba? Bago ang Asian Games, kinuha na ni Coach Tim Cone, ito pong si Terence Romeo as their roster, mga brods. Hindi nga lang na pinala dito pong si Romeo dahil hindi nga pinasa ni Coach Chot Reyes sa 60-man lineup. Itong si Romeo doon. So, wala doon si Romeo sa list. So, ito pong si Coach Tim Cone. So, sa lahat-lahat ng mga PBA players na pwede niyang tawagan or tawagin, si Romeo at si Abueva ang isa sa mga nagustuhan niyang kunin dito sa Asian Games, mga kabrods. Kung tutuusin nga kung nandyan si Romeo and Calvin Abueva and Mau Tautua, mas mapapadali sa gilas ang mga laruan dito sa Asian Games. Mas magiging smooth sila na makuha ang gold medal against Jordan, 'di ba, mga kabrods? So, syempre congrats din sa kay Coach Tim Cone for winning the gold medal. And isa sa mga rason kung bakit gusto niya kunin si Terence Romeo, mga kabrods, dahil gusto niya yung laruan ni Terence. Yes, mga kabrods. At yun nga ang isa sa mga pwedeng rason kung itong si Romeo ay mailipat ni Boss Al Francis Chua sa Barangay Ginebra San Miguel dahil kay Coach Tim Cone. Yes, mga brods. Dahil yun na ang isa sa mga signs na pwede nilang makuha si Romeo dahil ito pong si Coach Tim, siya mismo ang nag-reach out dito kay Terence Romeo para makuha dito sa Asian Games. So, ito na nga, why not sa Barangay Ginebra San Miguel niya ito kunin, mga kabrod. So, ito pong si Romeo ay alam naman natin isang scoring champion ito, former scoring champion ng PBA. So, itong si Romeo, matagal na itong gustong maglaro rin sa Barangay Ginebra San Miguel. Pero, hindi nga lang siya napupunta doon dahil napunta rin siya ng SMB. Dahil mas kinangailangan nga ng SMB ito pong si Romeo dahil yung future ng SMB, yun yung tinitignan nila. Dahil yun nga, nawala si Kapatro. Yes. At yung next sa kabagnot, ito pong si Terence Romeo. Tapos ngayon, mga brods, dito naman sa rookie natin na si Kit Jimenez ay napunta naman sa SMB, which is yan ang iniisip na future rin ng SMB. Kapag mawala si Romeo, may Kit Jimenez naman na papalit. So, itong si Romeo ay pwede na nilang ilipat sa Barangay Ginebra San Miguel dahil loaded na ang guards ng SMB kung tutuusin, mga kabrods. So, itong si Romeo ay alam naman natin na gusto ito ni Coach Tim Cone at isa niya sa mga paboritong point guard. Hindi na ako magugulat kung ma-ititrade or maililipat ito ni Boss Al Francis Chua via 3-team trade sa Barangay Ginebra San Miguel. Ito pong Ginebra, malakas na ito, mga bros. Pero iba pa rin yung meron kang talagang pure scorer and former scoring champion. Andiyan na si Pringle, di ba? Yung mga former scoring champion. And ililipat mo pa si Terence Romeo sa Ginebra. So, ang lakas na talaga ng Ginebra, mga kabrod. Sina Malonzo, sina Stan Hardinger, Scottie Thompson. May mga talagang smooth shooter ka pa dyan. Solid yun. Talagang malakas na ang Ginebra kung tutusin. Kung malipat man si Terence Romeo, mga brods. Kung si Romeo ang mapunta sa Ginebra, para sa akin, mga brods, mas tataas ang scoring ability ng Barangay Ginebra San Miguel at mas lalakas sila next season ngayong Commissioner's Cup 2023. At malapit na rin yan, mga kabrods. Yun nga, November na rin next month ang Commissioner's Cup dahil minove ito ni Commissioner Willie Marshall, mga kabrods. So sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo ba, mas gaganda ba ang laruan ng Ginebra kung ito pong si Coach Tim ay makuha niya ang paboritong point guard niya sa lineup next season? Kaya komentong mo lang kung opinion mo dyan, mga brods, at isayin natin yan. So salamat po sa panonood, mga brods, at this is Overrated Highlights na lang. I'm out. Yun, tapos na ang content. Malaking shoutout sa ating idol na si Overrated Highlights. Siyempre, para sa akin, magiging solid ang Ginebra pag nakapasok si Romeo. Panigurado yan, sure ball yan. Malaki ang posibilidad kasi nga ang SMC, di ba? Na isa sa mga kumpanya lang nilang Ginebra. Kaya malaki ang posibilidad, sister company yan eh. San Miguel tsaka yung Ginebra. Yun, tapos na ang ating content. Maraming salamat, mga kabokal sa suporta. Ito pamulihan yung lingkod, Calvin Burdado, ang reactionist na gwapo. Yeah! Ingat lagi, God bless!